Kaya taranta yung kampo ni Sara Duterte, pero si Sara Duterte, siya mismo, hindi pa nagsasalita specifically dito sa naging affidavit po ni Madriaga. Yung reaction niya, yung statement niya na pinalabas last week, yung pag-file sa Office of the Ombudsman ng plunder, malversation, graft and bribery ng mga civil society groups and church leaders. Pero dito po, hindi pa siya nagsasalita. Pinag-iisipan pa siguro, mga kababayan, ng mabuti kung ano yung sasabihin. Ang salita ng salita, yung kanyang mga minions, tulad ni Harry Roque. Ayan o. Sige, daldal po ni Harry Roque. Sigurado po ako na hindi naging aid ni BP Sara, si Ramil Madriaga. Sa ombudsman na lang kayo magpaliwanag. Final na, sinubmit na yung affidavit sa Office of the Ombudsman para aksyonan at ma-evaluate ng mabuti yung naging affidavit ni Ramil Madriaga. Umuwi ka na rito, Atty. Harry Roque, para sumama ka sa pagdepensa kay Sara Duterte. Kasi pati po kayo, sabit dito. Kaya lang, nagtatago na kayo dyan sa ibang bansa. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Bigyan ko kayo mga kababayan ng update tungkol sa affidavit na in-execute po ni Ramil Madriaga, yung sinasabing dating aide ni Sara Duterte na nag-execute po ng affidavit accusing Sara Duterte na yung pondo na nagfinansa kanya sa kanyang pagtakbo bilang vice presidente mula sa droga at saka sa operations ng Pogo. O ngayon, sa latest na development ngayon mga kababayan, pinareceive na ng kanyang abogado na si Attorney Palad yung affidavit po ni Madriaga sa Office of the Ombudsman. Yan po, pinareceive na mga kababayan yung through his lawyer, yung affidavit ni Madriaga. So sabi dyan, dated December 15, pero receive ngayon, December 16. Yan From Palad Lauron, Palad Ite, Ente, Law Firm. Dated December 15, Honorable Jesus Crispin Remulla, Ombudsman. Sabi dyan, mga kababayan, Dear Ombudsman Remulla, we write in your capacity as counsel for Mr. Ramil L. Madriaga, affiant, who respectfully seeks the attention of the Honorable Office of the Ombudsman regarding matters set forth in this notarized affidavit, which we transmit and refer for appropriate action, evaluation in such proceedings as may be warranted under applicable laws, rules, and regulations. Attached hereto is the notarized affidavit of Mr. Ramil L. Madriaga, executed on November 29, 2025, and notarized by Attorney Cynthia Viñas Pastonal, containing the relevant narration of facts and circumstances that upon evaluation by your honorable office may call for administrative, criminal, and or other remedial action within the Ombudsman's constitutional and statutory mandate. In view of the foregoing, we respectfully refer and endorse the attached notarized affidavit to your honorable office for proper disposition in accordance with your established procedures. Should your office require additional documents or clarificatory statements, we undertake to coordinate and comply at the soonest possible time, subject to due notice. We submit this referral in deference to the Ombudsman's authority to investigate and act upon acts of omissions of public officers and employees.
And we respectfully request that the affiant and this law firm be duly informed of any action taken as well as any directives for further compliance. Thank you for your attention. Very truly yours, Palad Lauron Palad T. Law Firm, Counsel for Amil L. Madriaga by Attorney Mark Anthony Ite. So, pinareceive na po mga kababayan, Central Records Division receiving sa Office of the Ombudsman. Yan po mga kababayan. Kaya taranta yung kampo ni Sara Duterte, pero si Sara Duterte, siya mismo hindi pa nagsasalita specifically dito sa naging affidavit po ni Madriaga. Yung reaction niya, yung statement niya na pinalabas last week, yung pag-file sa Office of the Ombudsman ng plunder, malversation, graft and bribery ng mga civil society groups and church leaders. Pero dito po, hindi pa siya nagsasalita. Pinag-iisipan pa siguro, mga kababayan, ng mabuti kung ano yung sasabihin. Ang salita ng salita, yung kanyang mga minions, tulad ni Harry Roque. Ayan o. Sige, daldal po ni Harry Roque. Sigurado po ako na hindi naging aid ni BP Sara, si Ramil Madriaga. Sa ombudsman na lang kayo magpaliwanag. Final na, sinubmit na yung affidavit sa Office of the Ombudsman para aksyonan at ma-evaluate ng mabuti yung naging affidavit ni Ramil Madriaga. Umuwi ka na rito, Atty. Harry Roque, para sumama ka sa pagdepensa kay Sara Duterte. Kasi pati po kayo, sabit dito. Kaya lang, nagtatago na kayo dyan sa ibang bansa. And anyway, it is just a matter of time. Pasasaat, matutulad ka rin kay Tebes. Kakalad ka rin pa uwi dito sa Pilipinas. Di ba? Lahat ng mga puganti ngayon, kinakaladkad pabalik dito sa Pilipinas para papanagutin po. At i-observe yung tinatawag na due process. Ganon din dito kay Sara Duterte. Hindi maaari na mga press releases. Kailangan pumarap sa ombudsman. Kasi sinumpa ang salaysay ang sinabmit ni Ramil Madriaga. Ayan si Attorney Raymond Palad. Sabi nga po ni Attorney Raymond Palad, kahit paikot-ikutin mo yung topic nang wala siyang binabasang affidavit, alam na alam niya yung buong kwento. Sabi niya, kaya kong patunayan yan. Kunin mo lang yung phone ko. Hindi naman makukuha basta-basta yung phone kasi nasa custody ng court yan. It has to be through a motion to retrieve the mobile phone and to subject it for forensic examinations. Once nakuha namin yan, bubuksan, screenshot, and print for comparison. So dito po sa affidavit ni Madriaga, kung paniniwalaan natin yung kanyang kwento, unti-unti nang lumilinaw mga kababayan. Ito yung missing link, sabi nga natin, kung sino talaga yung totoong beneficiaries ng confidential funds ni Sara Duterte. Base doon na din mga kababayan sa naging investigasyon ng Committee on Good Government ng Congress. So kung ang tanong kung sino yung nagkinabang ng confidential funds ni Sara, malinaw ang sagot ng ebidensya. Hindi po yung taong bayan. Hindi rin po ang lehitimong informant tulad ng gustong palabasin ni Sara Duterte doon sa mga pag-imbestiga po. Lumalabas po na si Sara Duterte mismo yung lumunok. Linunok. Mga kababayan, yung 125 million in 11 days. Ngayon yan talaga, Mr. Marabil. Yan ang lumalabas po. Ang missing link, ito si Madriaga. Kaya tama na tinon-over na. Sumulat na si Attorney Palad sa Office of the Ombudsman para i-turn over yung affidavit at mag-imbestiga. Formal nang simula ng investigasyon laban kay Sara Duterte. Lumalabas po, siya mismo at kanyang mga alipuris, yung mga beneficiaries, yung mga tao lang niya. Nagati-ati. So ginamit ito mga kababayan na pundo para maisakatuparan yung pagtakip, paggalaw at pagbulsa ng pera ng bayan.
Yan ang lumalabas po sa investigasyon. Ito ay nakabase sa mga sworn affidavit, admission under oath, at formal na findings ng Committee on Good Government and Public Accountability ng Kongreso sa naunang investigasyon po. Kaya nga finailan po ng Congress ng impeachment complaint si Sara Duterte. Ngayon lang yung kanyang mga kaalyado sa Senado, ayun, in-archive. You see? Ayan, House recommends perjury corruption charges versus Sara Duterte. That was in June 10, 2025. A report ng Inquirer. Yun kasi yung lumabas sa official findings ng investigasyon ng Committee on Good Government. So nagrekomenda sila ng criminal charges laban kay Sara Duterte at saka ng mga opisyal ng Office of the Vice President at saka DepEd dahil sa misuse ng maling paggamit ng confidential funds. So ang inirekomendang kaso, technical malversation po. Ayan Technical malversation laban kay Sara, kay Gina Acosta, yung Special Disbursement Officer, saka kay DepEd SDO Edward Fajarda. Dahil ginamit yung confidential funds, hindi sa confidential activities. Tapos perjury laban kay Sara Duterte, kay Gina Acosta, dahil sa notarized certifications na nagsasabing legal at necessary ang paggamit ng confidential funds taliwas sa aktual na nangyari. Bribery and corruption kay Sara Duterte, Edward Fajarda, iba pang mga DepEd officials dahil sa pamimigay ng white envelopes na may cash bukod sa sahod sa mga opisyal ng DepEd. Yung binulgar po ni Yosek Mercado ng DepEd, naalala ninyo yon? Pati siya sinuhulan, nakalagay sa mga envelope, itinabi ni Yosek Mercado. At ang sabi, parang dinonate niya yon. Bribery. So kung walang nakinabang, ang tanong, bakit may kasong bribery po? Kung tama yung proseso po, bakit may perjury at malversation case? So, lahat ito, sabi mga kababayan sa mismong testimony ni Acosta, utos anya ni Sara. Yun na niya yung utos. So, sa hearing noong November 25, 2024, inamin ni Gina Acosta na iniwan niya ang disbursement ng confidential funds sa BPSPG na si Chief Colonel Raymond Dante Lachica. At nang madiin, inamin din niya si Sara Duterte mismo ang nag-utos na ipaubaya ang lahat ng confidential funds transaction kay Lachica. Ito ay admission under oath. Dagdag pa rito, sinabi ni Edward Fajarda na ang nag-disburse ng confidential funds ay isang security officer na itinalaga ni Sara Duterte, si Colonel Dennis Nolasco. Meaning, ang daloy ng pera hindi rogue operation. Ito ay command responsibility. Yan ang malinaw, mga kababayan, sa kwento. O ngayon, sino yung mga beneficiaries? Yan si Zulaika Lopez, yung Chief of Staff. So ayon mga kababayan kay dating DepEd Undersecretary Gloria Humamil Mercado, siya ay pinakiusapan, pinilit ni Lopez na mag-resign. Ito ay matapos tutulan ni Mercado ang mga suwestyon sa bidding na parang mag-usap na lang ang bidders. Isang malinaw na red flag. Yan ang rason mga kababayan para lumambot si Mercado, binibigyan po ng sobre. Tinanong si Mercado ng mga congressmen, bakit niya binibigyan ka ng ganong sobre? Ano niya yung feeling mo nang binibigyan ka? Hindi ko niya binubuksan yung envelope kasi I felt uncomfortable. Alam niya kasi suhol para hindi siya umimik. Ayan yung pagtatanong ni Beatrix Luistro ng Batangas. And you did not open the envelope because you feel so uncomfortable. Do you confirm? Yes. And then recently you made mention na it was only once that I had this case with the ombudsman. Do you confirm? Yes, ma'am. And you also made mention that you wish to protect yourself. Do you confirm? Yes. And the reason, ma'am, is because you believe that that envelope is a bribe. Do you agree with me?
Because otherwise, you will not appreciate the job as difficult. You will not uncomfortable opening what you believe is allowance. You will not be thinking about the ombudsman case. You will not be thinking about protecting yourself. The reason why you are considering all terms is because you Malinaw believe na that the suot. envelope is a bribe. Do you, yes or no, ma'am? It's kind of harsh word to use, bribe, because if Or should I say, oh, it is a Mami, means to influence your decision being the hope? it could be. You said yes to that? Malinaw po. Para lumambot You siya. said it could be. Could be. I wish to manifest, Mr. Chair, that on the story, on the narration of the resource speaker about this envelope she received and she refused to open until the same is donated from February 2023 to September 2023 is a means actually to influence the decision of our resource speaker being the one who approved all the decision of the BAC in behalf of the DepEd Secretary. Tama po ba, ma'am? There was only one instance that I could recall na but there was no one spoke to me about there was an instance where I tried to let a bidding lapse, but I ended up signing it because there was a protest. I'm not comfortable discussing it. Malinaw po. So whole. You see. So gustong influensyahan mga kababayan yung mga desisyon ni Mercado. So ang tanong, kapag tinanggal mo yung hadlang sa procurement, sinong magkikinabang sa bidding? Malinaw po, hindi gobyerno ang magkikinabang, kundi yung may control sa bidding, ang pondo sa bidding mga kababayan. So ang beneficiary malinaw, si Zulaika sa kapangyarihan at kontrol na critical mga kababayan para maisakatuparan ang mas malawak na maling paggamit ng pondo ng gobyerno. Tama po yung ating mga analysis. Ganon. Kaya may sobre para lumambot yung harang mga kababayan. O ngayon, dito tayo kay Edward Farda at Sunshine Farda. Cash Influence Channel. Ayon sa payag ni Mercado, nakatanggap siya ng white envelopes na may cash mula kay Assistant Secretary Sunshine Farda, asawa ni SDO Edward Farda. Ang pera raw ay galing kay Vice President Duterte. So bakit malaga ito? Si Mercado kasi ang dating head ng DepEd Procuring Division. Meaning, ang cash ay hindi regalo. Ito ay pang-impluensya. Beneficiary ang mag-asawang Farda bilang middleman sa pamimigay ng pera para kontrolin ang procurement at internal decisions. Yan ang malinaw, mga kababayan sa kwento, base sa investigasyon ng Congress mismo. Base sa mga acknowledgement receipts, lumalabas, peke yung mga informants. Di ba ba? Yung mga pangalan, no? Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, na may magkaibang pirma at handwriting sa magkaibang dokumento at iba pa. Yung findings ng ating mga congressmen wala sa PSA database ang mga pangalang ito. Meaning, kung hindi sila totoong tao, sino ang totoong tumanggap ng pera? Malinaw ang sagot po. Sino anya, Mr. Maravillas? Di sila lang naman. Sila yung kumubra. Peke yung mga recipients. So ang kumobra, mga kababayan, lumalabas sila lang, yung may kontrol ng pondo. Tama ba? Comes now itong si Madriaga na biglang nag-execute ng affidavit at ngayon sa latest na balita,
yung kanyang abogado, inadmit na po sa ombudsman para maimbestigahan, ma-evaluate. Si Ramil Lagunoy Madriaga ay hindi anonymous source, hindi troll, isa siyang intel operative mula sa EIB, NSE, ISAP, RIPS, PSG Headquarters, 1993 to 2001. Siya ang nag-organize, sabi niya sa kanyang affidavit, ng Duterte support groups noong 2016. Naging counterintelligence agent ng NSC. Naging intel handler at logistics man ni Sara Duterte, sabi niya. Founder daw siya ng National Convenor ng EC Pilipinas na funded umano ni Sara Duterte. Ito yung kanyang mga revelasyon. Nagdala siya ng duffel bags na tig 33 hanggang 35 million pesos na cash. 80 million na cash sa Toyota Vios, iniwan sa SM Mega Mall. Saka yung pinakang matindi, 1 billion cash delivery sa Katarungan Village, cash cars na iniwan sa gated villages. So ano ang niya Mr. Maravillas ang posibleng koneksyon niyan doon sa 125 million? Malamang yun na po other than yung 1 billion. Kasi yung 1 billion mga kababayan, malamang galing yun doon sa sabi, Pogo at Ruga. Kaya importante talaga, mabusisi ng ombudsman. So lahat ito ay mga utos mula kay Colonel Latsika at Colonel Nolasco, sabi ni Madriaga, at may mga pick-up points na konektado umano sa Pogo at drug money. Lahat ito ay nakanotaryo, sworn, subscribe. O ngayon, kung ang tanong sino talaga yung nagkinabang sa confidential funds ni Sara, malinaw po. Hindi guro, hindi taong bayan, hindi mga estudyante, hindi ang seguridad ng bayan na nagkinabang. Ang nagkinabang, malinaw, sila. Di ba po? Si Sara, nagkinabang sa kapangyarihan, control at siyempre, siya may access sa liquid cash. Si Zuleika Lopez, yung kanyang chief of staff, sa control ng bureaucracy at pagtanggal ng hadlang. Yung Fajarda Network, sa impluensya at disbursement. Yung mga security officers niya, sa execution at protection. Yung political at operational allies, sa logistics at cover. So sila po ang malinaw na beneficiaries, hindi po ang mga mamamayang Filipino. Di ba po? Mga kababayan, kaya iwas posit sila sa investigasyon. Ang ginagawa at propaganda at saka outright na pag-dismiss ng mga aligasyon. Wala niyang katotohanan, propaganda lang yan. Black propaganda, paninira. Kasi si Sara tatakbong presidente. Ayaw niya nilang manalo sa 2028 elections. Matagal pa po ang 2028 election at walang pumipigil sa kanya na kumandidato. Yung mga nag-file ng kaso sa kanya sa ombudsman, plunder, malversation, bribery, wala niya kaming kinalaman dyan sa plano niya ang kumandidato. Ang concern namin, yung pundo ng bayan. Kailangang panagutan niya, ipaliwanag niya paano ginamit yung pundo ng bayan. Yan sabi ng mga church leaders and civil society groups. So bakit may impeachment sa kanya? And possibly, i-revive ulit po yung impeachment complaint by February 6 after na mag-lapse yung 1-year bar. Ang sagot malinaw. Dahil po may pattern. Dahil po sa mga testimonies under oath. Dahil po sa mga faking ARs. Dahil sa mga cash deliveries. At madadagdagan pa yung mga affidavits dahil sa paglitaw mga kababayan ng kanyang alleged bagman na si Ramil Madriaga. Kaya 250 na mga congressmen ang pumirma sa impeachment laban sa kanya noon. Hindi dahil po sa politika kundi sa mga ebidensya na patong-patong na nadiscovery po at nagtagpo-tagpo. So ito mga kababayan na issue laban kay Sara Duterte. Hindi lang po ito kwento ng confidential funds. Ito po ay kwento ng kapangyarihang ginawang ATM. May ganun na niya, Mr. Maravilla. Matindi. 11 days. 125 million. Now you know kung bakit ganun kabilis. Sa in-execute pong affidavit ni Madriaga, doon natin maintindihan kung bakit ganun kabilis. So sa dulo nito mga kababayan, iisa yung malinaw na lumalabas. Ang beneficiary talaga si Sara Duterte. Hindi yung ating mga mamamayang Pilipino. Si Sara at ang kanyang mga
kasabuat. Kaya sa interview po ni Christian Isguera kay Attorney Raymond Palad, kahit niya paikot-ikutin mo yung topic nang wala siyang binabasang affidavit, alam na alam niya kung yung buong kwento. Sabi niya, kaya kong patunayan yan. Kunin mo lang yung phone ko. Hindi naman makukuha basta-basta. Yung phone kasi nasa custody ng court yan. It has to be through a motion to retrieve the mobile phone and to subject it to forensic examination. Once nakuha namin yan, bubuksan screenshot and print for comparison. Kaya itong si Madriaga, sinisiraan ng todo ni Ari Roque. So ibang-iba itong si Madriaga. Makikita mo yung kanyang kwento, credible. Kung ikukumpara mo kay Gutesa, na after na mag-execute ng affidavit, pina-testify sa Senado, mas familiar pa si Marcoleta sa affidavit kaysa kay Gutesa. And after na magsalita sa Senado, biglang nawala. Ito willing po na mag-appear sa ombudsman, pati sa DOJ, mga kababayan. At tiniling niya ang tulong ni Laila de Lima. Saka tumulat pala to kay Risa Ontiveros. So willing siya talaga na magsalita para ibulgar, i-reveal sa ating mga mamamayang Filipino yung kanyang nalalaman tungkol kay Sara Duterte at sa kanyang buong pamilya. Now you know kung bakit activated yung lahat mga kababayan na mga DDS influencers. Sabay-sabay na dinudurog po si Ramil Madriaga. You see, Madriaga strikes a nerve, mga kababayan, sa kampo ni Sara Duterte. Yan ang malinaw kung kaya nagpa-panic mode na sila. Nasa panic mode sila ngayon. At tahimik si Sara habang umaatake yung kanyang mga minions. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad nitong si cancer survivor, actress Maritone Fernandez. At for cancer prevention na rin po. For inquiries, dumiretso na lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Aline Rosales sa Eileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika. Kaya ang kanyang online selling po. Sa mga mahilig po magpa-spa, try nyo po dito sa Pamper City by OMG, your luxury escape, located at Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pati magpaayos ng ipin po.